yung mga challenges na napagdadaanan ng ating pamilya, lalo tigit ng isang Katolikong pamilya. Amen? No? Welcome po muli sa ating family night. Tandaan po natin, tuwing second Friday of the month, ito po ay ating family night, family day. Amen? Palakpakan po natin na malakas sa Panginoon. Current challenge for Catholic families. No? Alam niyo ba nakaraan, yung naka-attend po kay Father ng isang recollection, nasabi niya, yung mga kabataan daw po ngayon, dahil sa yung paniniwala nila, sila'y nabubuhay na doon sa loob ng tawag dito, yung na ngayon, no? Yung mundo na ginalago nila, pinanunugod nila, parang doon na sila nabubuhay. At itong mundo na to, ito ang hindi totoo. No? Sino yung nakakananungsaw? Sword Art Online. Ano? Ay, laki ano? Oo, ayun. Sword Art Online. Nakalimutan ko. Sword Art. Yung Sword Art Online. Di ba, may na sa pati yung ano ngayon? Virtual reality. Yung Sangla Kapuntir. Di ba? Ngayon. May mga ganun, at totoo meron ng mga ganun lumalabas. Yung mga digital na kailangan sa ano natin. No? Ano ibig ko sabihin, mga kapatid? Isa yon sa mga challenges na pinagdadaanan ng ating pamilya. The challenge of identity in secular world. Yung pagsubok, yung pagkilala sa ating pagkatao sa panahon, sa mundo na sekular, o sa makamundong mundo. No? Paano mo ma-identify yung pagiging Kristiyano mo, yung pagiging Katoliko mo sa makamundong mundo ngayon? Diba? We live in a world where traditional values are constantly being questioned. No? Yung values, yung traditional na paniniwala natin, nagiging question na ngayon. Catholic families often face a society that promote relativism, where truth seems subjective and the value of religions is minimized. This environmental can create confusion, especially among young people, about what it means to Catholic today. Ano po ang ibig sabihin nun? No? Sa ngayon, expose yung bawat isa doon sa paniniwala ng relativism. Kung saan, tayo daw, dahil nandun tayo, yung paniniwala ng, yung pananaw ng ano, yung may kanya-kanyang pananaw. Kung anong paniniwala ko ngayon, ito yung paninindigan ko. No? Yung ganun klase na, ito yung pinaniniwalaan ko. Kaya nga ngayon, ang dali-dali sa social media, no? Makisawsaw yung iba. Kampi-kampihan. Ito yung totoo, hindi ito. Kahit yung false, yung hindi totoo, pinaniniwalaan natin at nagiging parang totoo. No? Expose lalo na yung mga kabataan ngayon. No? Ayan isang challenge na kailangan ng kinakaharap ng bawat pamilya ngayon. So, paano yung gagawin natin? No? Kapag nakakaranas tayo ng ganitong mga pagkakataon. Diba? How to respond? It's essential for the families to foster a clear sense of Catholic identity to their children. Dapat, bilang isang Katoliko, bilang isang magulang na Katoliko, dapat na ipahahayag, na ipofoster natin ito, nasasabi natin sa ating mga anak. No? Ano yung mga dapat natin gawin? Dapat magkaroon ng family prayer. Sino pa ba dito yung nagdadasal sama-sama yung pamilya? Taas yung kamay. No? Sa pagkainan. No? Lalong-lalo na, no?
wala nang pagkakataon na tayo nagkakasama-sama. No, pilitin natin, no, na yung bawat isa, kahit isang beses, sama-sama kumain. No? Sabi ng aking nanay, bihira na kasi nung nandun kami, pumunta kami sa kapatid ko. Tapos nag-ano ng prayer yung mga anak ko. Kasi kakain kami. Sabi niya, bihira na ngayon yung kumakain na nagdarasal. Lalo na pag nasa labas. Sabi ko, makakain kami, nasa McDonald's o Jollibee. Sabi kami nagdarasal. No? Nagdarasal na maglilid ng prayer ng mga bata. Napaka-importante nun. No? Bilang sa isang magulang. Kasi kailangan mo maipahatid sa kanila yung mensahe mo bilang isang amay. At sa hapagkainan, doon na pag-uusapan kung ano yung nangyayari sa pamilya. No? Daily prayer strengthen the bond with God and enforce Christian identity. No? Naisisik mo sa kanila kung ano yung pananampalatayang meron ka. Nasasanay sila lalo pat pagbata pa. Amen? Hindi rin ito nangangahulugan na mag-i-isolate natin yung mundo natin dun sa mga nangyayari ngayon. Di ba? Nagiging na-adapt lang natin kung ano yung dapat natin gawin. Amen? Next po, participation in parish life. Getting involved in the parish community. At natutuwa po ako, karamihan sa mga magulang natin na nandito ngayon, kasama nila yung kanilang mga anak sa community. Amen? Amen. Di ba nakakatuwa, Brother Pipito, Brother Rolly, Sister Marge, Sister Jane, no? Nakasama niyo sa paglilingkod yung ating mga anak, Sister Agnes. Di ba? Kasama natin sa paglilingkod. Napaka-importante po na nadadala natin, hindi lang yung nakakapagsimba tayo. No? Maswerte tayo sa community natin na to, nakasama natin yung mga pamilya natin. Kasi napaka-importante po, no? Bilang pagka umaatin po tayo siya, nagkakaroon tayo ng belongingness. Napag-uusapan natin, dahil yung ginagawa ng ating community, napag-uusapan natin yung mga bagay, yung ating pananampalataya, napag-uusapan natin kung ano yung mga pangangailangan natin kanina sa pamilya natin, kung ano yung mga problema natin. Nagkakaroon tayo ng napaghihingahan ng ating kalooban, ng ating may nakikinig sa atin. Di ba? Minsan, may mga problema tayo, ang kailangan lang natin may ilabas yung problema natin. Pagkatapos na, willing. Mukhang gumaan yung pakiramdam ko. Sister, salamat. Nakakwentuhan kita. Salamat sa community, nagkaroon tayo ng grouping, kasabi ko yung mga kailangan ko sabihin. No? Salamat sa community na pagdasal mo yung aking mahal sa buhay. No? Yun yung mga importansya na dadala natin sa community natin o hindi mo sa community natin, nagdadala mo sa simbahan yung pamilya natin. Amen? Next is educating in the faith. In an era where media and social network can be confusing, it is crucial for parents to educate their children. In church teaching, this is yun. Napaka-importante na dapat na i-educate natin yung mga anak natin. No? Bakit? At ano yung mga halimbawa, pwede natin silang makaano sino dito yung mga nag-work sa iba? Family. Diba? Sama-sama mag-usaryo. No? Sino dito yung nagkukwentuhan? Ibig sabihin, yung gospel for the day na pag-sharing nila sa pamilya nila. Yung pa bang ganun? Wala na, no? O ano yung prayer meeting ngayon? Ito yung gospel. Napagkukwentuhan mo ba natin yun? Di ba? Hindi na. Pero yung pag-rosary, yung pagdadasal na napaka-importante na na-educate natin. Catechism. Di ba? Ako, aaminin ko kahit ako, hindi ako particular sa catechism. No? Yung catechism talaga yun nandun sa CCC. No? CCC, Catholic
citizen. Now, minsan sisingit natin yan sa ating OJT, yung mga katikisan. Family and digital culture. Technology has radical transformed family life. Smartphone, tablet, and social network offer instant access to a massive amount of information, but they are also pose waste, distraction, individual, and exposure to inappropriate content are just few examples. No? Ano ibig sabihin nun? Yung teknolohiya, napakaganda ng naidudulot. Ang bilis ng ano eh. Kaya Ate Agnes, madali niya makakausap si Brother Tony. Di ba? Yung mga mahal natin sa buhay, na nasa probinsya, madali natin makakausap. Walang bayad. Dita lang. Yung internet lang. Di ba? Nung araw, para makatawag ka, pupunta ka sa bull. Kung wala kang card, may barya ka. Nahihulog. Pag international, walang barya yun. Card yun. At kailangan masabi mo sa loob ng 5 minuto lahat ng sasabihin mo sa magulang mo. Na yung sapatos, damit, na sasabihin mo. Di ba? Yan yung pag-uusap noon. Sulat lang noon. No? Susulat ka. May voice tape pa. Pero ngayon, dahil sa bilis ng technology, madali na. Pero, meron yung dalang panganib. Kasi kung nagagamit ang mga social media para sa mabuti, sa pag-aaral mo, sa kaalaman, sa pagninegosyo, nagagamit din ito sa mga masama at mas marami pang hindi magagandang makukuha sa social media. Di ba? So, kailangan maging maingat, maging ma-observe yung bawat isa. Yung mga magulang, yung mga anak, ano ba yung mga binubuksan natin sa social media ngayon? Di ba? Ano yung mga binubuksan? Ano yung mga ino-open natin ng mga content? Sino yung mga content creator na pinakikinggan natin? Di ba? No? Dapat maging maingat tayo. So, ayun yung mga challenges pagdating sa family digital culture. Paano tayo mag-respond bilang isang pamilyang Katoliko? How to face these challenges? Establish healthy boundaries. It is essential to set clear limit for use of electronic device. No? Hello, mga sa likod, mga youth. It is essential daw na bigyan ng limit yung paggamit nyo ng cellphone. Naku, brother, huwag mong sabihin sa tatay ko yan. Makakunin yung cellphone ko. Na, alam nyo, yung anak ko, may nagsiselfone din. Pag kinuha mo sa kanya cellphone, iiyak yun, talagang gamit, iyak. Di ba? Ano pa, 3 years old. Yung 9 years old, ganun din. No? Pero pag sinanay mo, binibigyan na lang sila ng cellphone with them. Yan, bibigyan mo ng limit. Okay, papapakita ko sa kanila nung mga nag-engagement, mga nakaluwa yung mata. No? Kailangan ng limit. Kailangan magkaroon tayo ng boundaries. Kailangan magkaroon ng screen-free time. Pag kumakain, yung mga anak tayo, kahit kumakain, nasa harapan nila yung cellphone. Actually, kahit ikaw. Di ba? Nasa harapan kumakain ka. Kahit natutulog, magsi-cellphone. Sino na nabagsak ka ng cellphone sa mukha? Kailangan, magkaroon tayo ng quality time. No? Kailangan magkaroon tayo ng quality time pag-uusap yung pamilya. No? Napaka-importante po nun. Instead na nanonood kayo ng cellphone habang patulog na, kung magkakasama po kayo sa sanggahan, kasi kami isang nilera lang, di ba, nahayaan ko silang maglaro ngayon, o di kaya nagkukwentuhan kami, pinububog nila ako. Ganun yung mga mas anihin natin. Kamustahin mo yung anak mo? Ano na ba yung nangyayari sa eskwela? Kamustahin kami ng anak mo? Ano nangyayari sa tatay? Content wisely
prayer apps to Catholic education content. Parents should guide their children in selecting these resources. No? Kailangan piliin nyo kung ano yung mga pinanonood nyo. Diba? Ano yung mga pinakikinggan nyo? Ano yung mga mass? Diba? Yung mga charismatic, ano po? Tingnan nyo din. No? Catholic Defender. Diba? Ano pa? Katolikong Pilipino. Ano yung mga ano na pwede nating tingnan bilang isang mga katolik para mas mapalalim at lalong tumibay yung ating pamilya. Amen? Open conversation about technology. Youth, children, and teens may not always be aware to the risks associated with excessive use of social media. Dapat tayong mga bagunan magkaroon ng maayos na pakikipag-usap doon sa ating mga anak. Hindi po madali lalo na open na sa kanila yan. At ang mundo ngayon talaga, alam nyo, anong generation na tayo ngayon? Gen Z. Beta. Generation Beta. No? Hindi ko iniintindihan noon eh. Yung generation, yung boomer, no? Gen Z, di ba? Gen X, Batang 90s pa rin. no? Di ba? Tapos Gen Beta, Gen Beta. Ano daw yung Gen Beta? Sila yung mga tao na pinapapanganak ngayon 2025 hanggang 2039. Sila yung mga tao na hindi mabubuhay kung walang AI technology. No? Sa digital world. No? At pag minsan, meron ng mga, yung mga robot ngayon, niliinput na sa kanila yung AI. Di ba? Yung silang robot, pwede mo nang utusan. Nakaka-generate na sila, na parang na sila nag-iisip. No? Pinakapanood dito ng iRobot. Di ba? Noong pelikula lang yun. Ngayon, napapanood mo na. Di ba? Star Wars, hologram. Di ba? Dati napapanood lang natin. Ngayon, 90s, napapanood mo. Ngayon, yung mga balita, nakahologram na. Di ba? Ang problema, yung mga robot na yun nag-malfunction. Paano kung nangyari din yun? Di ba? Sa science, nakakakahit na ng tao. Di ba? I-infuse lang yung similya mo doon sa iba. Kahit walang pagtatali, mabubuntis mo. Germany pa. Di ba? Dati test tube baby. No, ngayon, inaano lang, kakabit lang. Di ba yung may-ari nung ano? Yung aficionado. Aficionado. Gaganda ng mga anak. No? Ano yung DNA? Di ba? Magkakaroon na ng ganun. Next. Ano pa yung challenges ng nakakalasan ng isang pamilya, lalo na pamilyang Katoliko, no? Ano mga dapat natin, ano? Marriage and family is strength in time crisis. Of crisis. Catholic marriage face significant challenge in work, where commitment and permanence seem to lose importance. The divorce rate, the definition of marriage and social pressure can strain marital relationship. Social pressure. Chismis lang yan. No? Sabi ni ganito. Sabi ni ganito lang, sabi ni ganito no, pinaniniwalaan natin. No? Permanence in lose importance. Diba? Yung nangyayari sa marriage nila. Yung nakaraan Monday, meron pinasagutang survey si Ate Agnes. At kasama doon sa survey, kung ikaw ba, about sa divorce di ba, pinapasagutan kung ano yung strongly agree ka ba?
Di ba? Agree? Agree, no, or ano. So, ganun. Bakit tinatanong ngayon ng simbahan yung mga ganitong tanong? Okay? Bakit tinatanong ng simbahan yung mga ganitong? Tingnan kasi yung opinion mo bilang isang Katoliko. No? Kung ikaw ba ay concern pa. Okay? Katulad ng sabi ni Father Patrick, minsan tumayo sa dito sa ating harapan, ano daw ba? Yung kabaligtaran ng pag-ibig. Ano? Matatandaan niyo ba? Indifference. Yung wala ka ng pakialam. Indifference. Wala na ka namang pakialam eh. Sila lang naman yung magdidivorce. Sila lang naman yung mag-iiwalay. Diba? Dapat concern tayo sa mga natin. Okay? How to strengthen marriage? The sacrament as a source of grace. Yung kasal ay isang sakramento at biyaya galing sa ating Panginoon Diyos. Amen? Dapat hindi maalis sa atin yun. No? Yung pagpapahalaga. Remember that marriage is just an agreement between two people. But a sacrament that hindi lang ito agreement, kundi ito rin ay sakramento na magpapatibay sa inyo sa pagdating ng panahon ng mga pagsubok. Amen? Dapat ganun yung pananaw natin doon sa kasal. Okay? Constant and sincere communication. Dapat ang pamilya ay lagi, natutuwa po kay Sister Jane sa kay Sister, whether ano, kahit ganyan na pong edad ni Brother Pepito, sweet pa sila. Kaya nagka-diabetes eh. Oh, sweet yan. Kaya nagka-diabetes. Kaya sa ka-diabetes, masyado mo na yan. Sakto sweet. Oh. Awasan mo kasi bro. Saka si Brother Rolly at Sister Mark, no, matibay yung ano niyan, pagsasama niya parang simento. May bibiyak na sa pagkasama nila yun. Simento. Talagang totoo siya, kaya sila ganyan ngayon, dahil sa pagsubok ng pagdaanan nila. Kasi magkasama nilang hinahanap yun. Diba? Naalala ko yung kwento ni Sister Marge nung ano, na-diagnose siyang may cancer. No, kasama niya lagi si Brother Rolly. Punta sila sa adoration pag may nadadaanan sila. Tapos dasal lang sila ng dasal. Kalaan niyo gumaling. Diba? Next. Pastoral. Ay, yun. Saka kahit ako, pag sinusundo ko lang kasama ko, yung maikling usap lang na kung nasa ibig kami. Kamusta niya yung mga bata na nangyayari sa trabaho. No? May problema na lahat sa trabaho niya, pinapasa niya sa akin. Alam mo ba yun? Pag may problema yan, no? Yung nangyayari doon ay nagreklamo, yung mga nasa eskwelahan, nagkukwentuhan kayo, may ganito, may ganito. Kinukwento sa'yo, pati ikaw napapagod. Pero pinakamahalaga doon, nakikinig ka sa misis mo, sa asawa mo. Bakit? Kasi nangigilis na yung stress niya eh. Oo, nangigilis, pinapasa sa'yo. Hindi ka nakinig pagalitan. Yes, dalawa na kayo. Dalawa na yung problema. Okay na. Kaya mahirap yung mga ganang sitwasyon kay Sister Agnes. No, malayo yung kanyang brother husband, si Kuya Louie. No, mahirap minsan. Buti ngayon may social media. Katapangan po natin na malakas ang Panginoon. Parent as the first educator in the family. In the faith? In the faith. The responsibility of parent does not rest solely on the church or Catholic school, but begin at home. No, hindi ito dahil lang, hindi ito obligasyon lang ng simbahan natin kung saan man nag-aaral yung mga anak natin.
kundi dapat sa tahanan natin mag-uumpisa. No? Parents are the first catechists of their children, and their daily example is the most influential factor in their spiritual formation. No? Dapat maging halimbawa tayo ng ating pamilya, lalo na ang ating mga anak. Amen? Amen. How to fulfill this? Paano natin gagawin yung ganun? Paano tayo magiging halimbawa ng ating mga anak? Be a living testimony of the faith. So, kailangan maging patotoo ka. Kasi, kapag hindi nakita sa atin yung halimbawang iyon, paano sila maniniwala sa atin? Yung meron tayong isang yung bata ko, yung ang ginagawa ng mas matanda Ay gagawin din ng bata. ay nagiging tama sa mata ng bata. Sa mata ng bata. Diba? Ito yung more continuous formation. No? Ito po mga kapatid, continuous formation. Dapat tayo bilang Katoliko, mga magulang, dapat continuous yung pagpapalalim ng ating pananampalataya. No, nakakatulong po yung community na ito. Amen. Nakakatulong ba? Nakakatulong, no? Nakakatulong na palalimin yung pananampalataya natin. No? Sila Brother Aris, si Brother Luis, no? Nag-extend pa sila. Nagsiserve pa ngayon bilang lay minister. No? Mga formation. Kung may mga pagkakataon, may recollection, nandun po tayo. Amen? Ako lang wala. Yeah. Formation retreat. No? Mas magpapalad po tayo. Meron pong Ate Agnes sa diocese. Kasi ang bilis ng information sa atin. Kung meron seminar, may sasakyan po tayo, pupunta tayo doon. Diba? Pag may mga activities na, pag may mga unang nakakakating sa atin, wag po natin hahayaan pakawalan yung mga ganong klase ng pagkakataon. Kasi magagamit natin yung mga formation na yun, hindi lang para sa ating sarili, kundi sa pamilya natin. At higit sa lahat, sa paglilingkod natin. Amen? Palakpakan po natin mga kapatid. Ito pa ang isang challenge. The value of forgiveness and reconciliation. Yung pagpapatawad at pagkakasundo. One of the most beautiful and challenging aspects of family life is forgiveness. Conflict are inevitable, but how they are handled can either strengthen or weaken the family. Kung paano mo hawakan yung haharapin yun ay maaaring makapagpalakas ng inyong pamilya o makapagpahina. No? In a Catholic context, forgiveness is not just an emotional act, but a response to Christ's invitation to live in mercy. Diba? Yung pagpapatawad, no? Yung pagpapatawad, hindi lang dahil sa emosyon mo, kundi ito ay inuutos sa atin ng ating Panginoon. Magpatawad ka. Amen? How to practice forgiveness in the family? Model forgiveness. Parents should be the first to ask for forgiveness when they make mistake. Kahit ikaw, na tatay na o nanay na, kung nagkaroon tayo ng pagkakamali, dapat marunong din tayo humingi ng tawad sa mga anak natin. No? Dapat marunong. Hindi. Mga anak ko lang yun eh. Bakit yan ka lang? Traffic eh. Marunong din tayo humingi ng tawad sa kanila. Lalo tigit kung nasaktan natin sila. Physically, emotionally. Spiritual. Diba? Kailangan marunong din tayo, matutuloy tayo humingi ng tawad. Basta ganun, nagiging modelo tayo ng mga anak natin. Create an environment of love and understanding
should be a space where mutual respect and loving communication are promoted. Where mistakes are not harshly punished, but used as opportunity to grow. Dapat, kung mayroon tayong pagkakamali, maging dahilan yun para tayo lumago. Lucio, family, the domestic church. The Second Vatican Council remind us, ito yung paalala ng ating simbahan, that the family is a domestic church. Yung family is a domestic church. Yung ating tahanan ay isang maliit na simbahan. The place where members are called to live out their Christian vocation in a concrete and daily ways. In this world full of challenge, ang mundo na to na puno ng mga pagsubok, Catholic families are not alone. The grace of God, the sacrament, the church, community, and the teaching of the church are reliable guide for living the faith in the midst of contemporary difficulty. Therefore, the challenge is great, but so in the opportunity to show the world the beauty of family life lived in Christ. Every Catholic family with its struggle and joy is called to be living witness to God's love. Take heart with faith, hope, and charity. We can overcome any challenge, trusting that God is always with us. Diba? Kung may mga pagsubok po tayong nararamdaman sa pagpapalaki ng ating mga anak, sa pagpapalaki sa atin ng ating mga anak, trusting God is always with us. Maniwala tayo na ang Diyos ay laging nasa atin. Amen. Palakpakan po natin natin. Pero itong araw na ito, itong family night na ito, ay napaka-importante po sa atin. Lalo tigit, inihahanda natin yung araw na ito sa paniniwalang darating ang araw na mapupuno natin itong simbahan na ito. Kahit tuwing every second Sunday na, Positive thinking. mapuno ito. Always positive thinking. Kasi yung Diyos, yung magmumula, hihipo sa mga taong kinakausap natin para maging bahagi ng community na ito. Amen. Na Brother Luis, kasalukuyan, inaakit po nila, pinagbibisita nila yung ating Holy Family sa tahanan doon sa Pater. We hope and pray na sana dumami yun. Hindi lang sana isa sa Papa dumami, papunta sa madagdagan sa phase 1, dumami. Kasi kapag nakikita nyo kung ano yung nakikita namin, kikilabutan kayo. Kikilabutan kayo. Kakapugin dibdib nyo. Kasi malalaman yung masarap palang maglingkod sa Panginoon. Di ba? Kapag nakita nyo, sana ganito. We encourage you, brother and sister, palakasin natin yung ating pamilya. Nang sa ganon, yung mga taong darating yung panahon, bibisita sa atin, makikita na ganito pala. Ganito pala ang maglingkod sa atin.